Bitawan mo siya, Wendy. Sabi ko na nga ba at hindi ako dapat magtiwala sa'yo. Sigaw na sabi ni Ali kay Wendy na ikinatingin nito sa kanya. Nagulat si Ali doon dahil iba ang paraan ng pagtitig sa kanya ng dalaga. Ibang-iba. Maya-maya pa ay biglang tumawa. Si Wendy sa kanya na ikinataka ni Ali. Hindi na siya si Ali. Ibang Wendy na ang nasa harapan mo. Siya ang may gawa at nagpapadala ng mga death threats sa akin. Pasigaw na sabi sa akin ni Kelly na siyang ikinalito naman ni Ali. Hindi na niya alam kung ano ang paniniwalaan niya. Manahimik ka, Kelly. Hindi ba't binalaan na kita na huwag magsasalita? Galit na sabi ni Wendy at mas hinigpitan ang pagkakakapit niya kay Kelly. Pero maya-maya pa ay napangiti ito na tila ba nanalo sa isang loto. Sa bagay, mamamatay ka na naman ngayon. Kaya sige, magsalita ka hanggat gusto mo. Dahil mamaya ay ipapataw na sa iyong parusa, ang kamatayan. Sabi ni Wendy na ikinalaki ng mata ni Ali. Napakasama mo talaga, Wendy. Sigaw na muli ni Ali na ikinatawa lang ni Wendy sa kanya. Hindi nga siya si Wendy, Ali. Makinig ka sa akin. Sa tingin mo, magagawa niya sa akin ang mga bagay na to? Kaibigan natin siya. Isipin mo. Sigaw ni Kelly sa abot ng kanyang makakaya. At matitingnan mo sa boses nito ang buong nais na paniwalaan siya ng kanyang kaibigan. Sa narinig ni Ali ay napatras siya dahil doon at bumalik sa kanya ang alaala nang makilala pa lang nila si Wendy at ang mga panahon na magkakasama sila. Ni minsan ay walang ginawang masama sa kanila si Wendy dahil katulad ni Kelly ay mabait din ito. Tanging si Ali lang talaga ang may matalas na dila sa kanilang tatlo. Napatingin siya kay Wendy na may hawak kay Kelly na umiiyak na naman. Tama si Kelly, hindi magagawa sa amin ni Wen ang ganitong bagay. Sabi ni Ali sa isip niya. Sino ka? Hindi ikaw si Wen, sabi ni Ali dito na ikinatawa ni Wendy. Haha, anong sinasabi mo? Ako si Wendy, nakikita mo di ba? Ako. Sabi nito at hinila si Kelly papunta sa beranda na ikinasigaw ni Ali. Takot na takot naman si Kelly dahil alam niya ang kwento sa likod ng nangyayari kay Wendy. Pero napahinto sa pag-atras si Wendy na ikinataka ni Ali at nakita niya na pumikit si Wendy at napailing nang dumilat ito ay nagulat siya dahil mayroon ng luha sa mata nito. Napaluwag ang kapit ni Wendy sa leg ni Kelly. Hindi siya makapaniwala sa ginawa niya. At napatingin sa mga kamay niya pagkatapos ay sunod-sunod na tumulo ang luha niya. Kelly? Napalingon si Kelly kay Wendy na umiiyak na. Wen? Sigaw ni Kelly at yayakapin na sana siya nito dahil alam niya ng kaibigan na nila ito pero umatras si Wendy sa kanya at sininyasan na huwag lumapit. Hindi, huwag kang lalapit. Umalis na kayo. Baka iba na ang magawa ko sa inyo, Kelly. So please, umalis ka na bago pa ako mawala ulit sa sarili. Sabi ni Wendy na siyang ikinailing ni Kelly. Habang si Ali naman ay napaiyak na lamang daw sa nakikita. Kinasuklaman niya ang kaibigan niya na wala naman palang kasalanan ng lahat. Napatingin si Wendy sa kanya. Ali, pinapatawad na kita. Sabi ni Wendy na mas lalong kinaiyak ng dalaga dahil doon. Hindi pa man siya nagsosorry pero pinapatawad na siya nito. Wen, sabi ni Ali pero umiling si Wendy. Umalis na kayo. Hindi ko alam kung kailan ako mawawala sa sarili. Sabi niyang muli sa kanila. Hindi, bakit? Bakit nangyayari sa iyo to, Wen? Bakit hinahayaan mo na magalit ako sa iyo? Nagagalit ako sa sarili ko dahil sa katangahan ko. Sabi ni Ali sa kanya. Huwag kang magalit sa sarili mo, Ali. Dahil ginusto mo na itago. Kalimutan mo na lang ang nangyari at umalis na kayo at huwag nang magpapakita sa akin. Sabi nito na ikinailing nila. Pareho pero nakaramdam si Wendy ng kakaiba sa katawan niya at alam niyang nawawala na ulit siya sa sarili niya kaya't natatakot na napatingin sa mga kaibigan niya at umatras. Umalis na kayo, pabalik na siya. Tumakas na kayo. Sabi nito na umatras pa rin hanggang nasa dulo na siya ng beranda. Hindi, tutulungan ka namin.
Sabi ni Kelly at napangiti na lang ng mapait si Wendy. Hindi niyo na ako matutulungan dahil side effect na sa akin to. Sabi ni Wendy at napatingin sa likod niya. Kung hindi aalis sila, Kelly at Ali, ay sila ang pagbubuntungan niya at kung makakalaya man ang dalawa, ay hindi titigil si Wendy na patayin si Kelly. Kaya isa na lang ang naisip niyang paraan para mailigtas ang dalawa, ang magpakamatay. Salamat sa inyong dalawa. Sobrang saya ko at kayo ang kaibigan ko. At kayo ang huli kong nakasama. Sabi ni Wendy habang nakangiti at patalikod na nagpapalaglag sa beranda. No, Wen! Sigaw ng dalawa at parang nag-slow motion ang lahat na tumakbo sila palapit dito. Pero huli na ang lahat. Tuluyan ng nalaglag si Wendy kaya tinanggap na ang kanyang kinahihinatnan. Wendy! Sigaw ng dalawa at nakita nila kung paano ito tuluyang mawala sa pinakailalim ng bangin na iyon. Nangihinang napaupo si Kelly habang umiiyak, habang si Ali ay tulala habang umiiyak na nakatingin sa baba at pilit pa rin na inaabot ang kamay para kay Wendy. Ang kaso wala na ito, hindi na babalik pa dahil nalaglag na nito na ikinaantong niya sa kamatayan. Patay na ang kaibigan nila. Patay na si Wendy at namatay siya para iligtas silang dalawa. Naiwan na tahimik ang paligid at tanging iyak lamang nila ang naririnig. Parang isang bangungot. Ang matalik nilang kaibigan ay wala na. Ang masama pa ay nakita nila ito kung paano tuluyang magpakalaglag sa beranda habang nakangiti sa kanila. Sigaw ni Alice sa bangin na siyang ikinaeko sa lugar. Agad tumayo si Kelly at hinila palayo si Ali doon dahil baka ito naman ang mapahamak. Hindi, bitiwan mo ako, Kelly. Ililigtas ko si Wen. Sabi nito dito na pilit na binabalik sa lugar na iyon pero umiiyak na lang na umiiling si Kelly. Wala na siya, Ali. Sabi ni Kelly na ikinatingin sa kanya ni Ali. Ano bang sinasabi mo? Buhay pa si Wen. Buhay pa ang kaibigan natin. Hindi niya tayo iiwan, sabi ni Ali. Alam ni Kelly na sobrang nasasaktan ito dahil sa mga lumipas na araw ay galit na galit siya kay Wendy. Tapos ngayon, nawala na ito. Iligtas natin siya, Kelly. Pagpupumilit na sabi ni Ali. Tama na, Ali, wala na siya. Nawala na siya para sa atin. Sabi ni Kelly at muling napaupo sa sahig at nagiiyak habang si Ali naman ay pilit na pinapasok sa isip niya ang sinabi ni Kelly. Hanggang sa pati siya ay napaupo na rin at nagiiyak. Hindi na tayo pwedeng iwan. Ang dami ko pang kasalanan sa kanya. Sabi ni Ali na ikinayakap sa kanya ni Kelly. Wendy? Malakas na sigaw ni Ali at mahihimigan mo ang sakit doon. Hindi nila pareho matanggap ang pangyayari. Ang matalik nilang kaibigan ay nawala sa mga oras na yon na kahit na ikaw ay hindi mo kakayanin lalo na kung biglaan. Lumipas ang isang oras ng pagluluksa nila ay nagulat ang dalawa na biglang may alarm na tumunog sa buong bahay. Ano yon? Sabi ni Kelly at nagtataka habang si Ali naman ay agad na nanlaki ang mata at tumayo dahil sa nararamdaman niyang kapahamakan. Umalis na tayo, Kelly. Hindi tayo safe sa lugar na ito. Sigaw ni Ali at agad na hinilas si Kelly paalis. Kaya kinabahan din si Kelly. Lalo pat alam niya ang sinabi sa kanya ni Wendy na iba ang nagtatangka sa buhay niya. Sa gitna ng pagtakbo nila palabas ay napatigil si Ali at napatingin sa isang malaking bintana doon na nakita sa labas. Nakita nila pareho ang isang mahabang daan na sementado pahababa na mahalata mo na para talaga iyon sa pupunta sa bahay na iyon na nasa itaas ng bundok. Nagulat silang pareho nang makitang dalawang kotse na itim na paakyat doon. Hindi na tayo ligtas dito, sabi ni Ali at muling hinilas si Kelly. Ali, natatakot ako, sabi ni Kelly na ikinatingin sa kanya ni Ali. Huwag kang matakot, Kelly, andito ako. Hindi kita iiwan. Sabi ni Ali dahil ayaw niya na matakot ang dalaga sa mga nangyayari sa kanila. Pagbaba nila ay narinig nila na papasok na ang mga tao na iyon. Kaya nilibot ni Ali ang mata niya. Walang ibang tao kundi sila at ang mga taong bagong dating na alam niya na masama ang ugali. Dito tayo, Kelly, sabi ni Ali at hinilan na papunta sa likod. Hindi sila pwedeng pumunta sa front door dahil ikapapahamak nila
kapag doon sila dumaan. Hanapin niyo si Wendy, pati na rin ang dinala niya dito. Sigurado akong nandito pa sila. Nakakatakot na boses ang malingaw sa bahay na iyon ay kinatayo ng balahibo nila. Pareho kaya mas binilisan pa ni Ali at tuluyan silang nakalabas sa backdoor. Bilisan mo, kailangan na nating umalis. Bulong ni Ali at tahimik na pumunta sila sa may front door dahil doon lang ang tanging daan pababa sa bahay na yon. Kailangan lang ay bilisan na lang tumakas. Ali, tingnan mo, sabi ni Kelly kaya napahinto sila at napatingin si Ali doon. At nakita nila ang isang lalagyan na mayroong 4 na gulong, 2 yon. Pwede nating magamit yan para mas mabilis tayong makababa. Napangiti naman si Ali dahil sinasabi ni Kelly, tama ka, tara, kunin na natin. Dahan-dahan silang pumunta sa may front door dahil baka may ibang tao doon. Nang masigurado nilang wala ng ibang tao ay agad nilang inayos ang lalagyan na iyon. Pareho tayo makakatakas, okay? Makakaalis na tayo, sabi ni Ali na ikinangiti ni Kelly habang pasakay na at si Ali ay nakasakay na. Tama, bang? Naputol ang sasabihin ni Kelly nang umalingaw ang putok ng baril na ikinalaki ng mata ni Ali at kitang-kita niya kung paano lumabas ang dugo sa bunganga ni Kelly at napaupo sa sahig. Kelly? Kelly! Sigaw niya at tatayo na sana doon nang umiling si Kelly at pilit na bumangon. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Kelly sa likodan niya. Hulihin niyo! Malakas na sigaw mula sa itaas na kinatingin ni Ali. Doon pero di niya ito makita. Tumakas ka na, Ali, hindi na ako makakaalis dito. Iyak na sabi ni Kelly at kinailing ni Ali at umiiyak na din. Hindi kita iiwan, ayoko, sabi ni Ali at bababa na pero nanlaki ang mata niya. Nang itulak ni Kelly ang kinilalagyan niya para tuluyan nitong magpadaos-dos pababa. Bantayan mo si kuya, ate, at huwag mong ipagsasabi sa iba ang tungkol kay Wendy, mahal ko kayo. Huling narinig ni Ali ang tuluyan na siyang nagpadaos-dos pababa. Kelly? Walang magawa si Ali dahil sobrang bilis ng sinasakyan niya papunta sa baba. Mas lalo siyang napaiyak nung makita niyang tuluyang napahiga si Kelly sa sahig at pagdating ng mga masasamang tao. Kelly? Unti-unti na niyang hindi matanaw ang dalaga dahil sa taas na iyon. Tuluyan ang naiwan ng kaibigan niya. Sa isang araw na iyon ay 2 tao ang nawala sa kanya. At ang masakit pa doon ay nakita niya kung paano nawala ang 2 taong mahalaga sa kanya. End of flashback. Ang lahat ng tao ay umiiyak na kahit si Kenneth dahil sa narinig niya. Ngayon niya lang narinig ang totoong nangyari ng araw na mawala ang kapatid niya. Habang si Ali naman ay yakap na si Eldred dahil pagkatapos niyang magkwento ay doon siya umiyak ng umiyak. Si Grace naman ay yakap na rin si Renz dahil sa kakaiyak. Napatingin sila kay Kenneth na hinawi lahat ng nakita niya sa table. At doon lahat ng mahawakan niya sa paligid ay pinaglalaglag niya. Mas lalo siyang napaiyak doon. Alam nilang nasasaktan si Kenneth sa narinig niya pero mas masakit ang nararamdaman ni Ali dahil kinikimkim niya ang lahat ng iyon. Kaya na rin siya pumayag na mapabilang sa organization ni Kenneth dahil sobrang galit niya sa taong gumawa niyon sa mga kaibigan niya. Magbabayad kayo, sigaw ni Kenneth at napaupo na lang sa sahig dahil sa kakaiyak niya. Naramdaman naman niya ang sakit ng kahapon nung malaman niyang nawala ang kapatid niya. Sobrang close sila ni Kenneth. Kaya hindi niya matanggap ang nangyari sa dalaga. Lalo pa ngayon nang malaman na niya ang nangyari kung paano ito namatay. Sobrang sakit mawala ng kaibigan, kakampi, kasangga, kapamilya, at lalo na ay ang kapatid mo mismo.